kung ano ang lumabas sa investigasyon nila patungkol sa usaping ghost projects, maleta at yung mga nakakatanggap ng mga korupsyon. Pag-usapan natin. Ganung allegedly ex-Marines. Kasi mali na po kagad, let me correct that, sinasabi 18 Marines. Mali na po kagad kasi meron din po kaming sertifikasyon at pruweba na yung 18, apat doon ay driver bodyguard. Hindi po Marines lahat. So dapat, ang patawag sa kanila, 14 Marines and others. Yan. Teka muna ha. Sinasabi, itong NBI ay hindi naman daw 18 Marines. Yung iba po, hindi Marines. Alam mo sir, ito ang nabanggit sa akin ni Attorney Baligod. Nasa affidavit naman daw nila yan. Hindi daw nila alam kung saan nanggaling yung sinasabing 18 Marines o 18 ex-Marines. Kasi nung nagpa-press con sila, yun ang itinawag sa kanila. Kaya sir, nung tinanong ko yan kay Attorney Baligod mismo, ang sinabi, sana ang NBI or kung sino man nagbabasa. NBI nga National Bureau of Investigation, nag-iimbestiga nga. Di dapat nagre-research kayo. Wala naman silang sinabi na lahat yan 18 Marines. Nakalagay naman dun sa pinasa Kayo lang ang nag-a-assume. Sir, sana po mag-research. Yan po sabi ni Attorney Baligod. Di ba? Dapat ganun. Lumalabas po kasi apat hindi. Tapos ang isa man lumalabas, hindi naman lahat sila ay naglingkod kay Saldico as close-in bodyguard. Yung 8 po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang pinaglilingkuran na driver at bodyguard. So there are already inconsistencies po. Sana umattend po sila. Yung tanong nyo ilan. Ini-expect po namin na umattend sila. Kasi inisyon po namin sila ng subpoena under the deputization of the Office of the Ombudsman. Okay, teka muna, dyan muna tayo. Hindi naman daw lahat nagtatrabaho kay Saldico. Yung iba lang. Mamaya, sasagutin po natin yan with proof. Okay? Na ano tong ibinibintang na itong si Attorney Matibag ba ito, itong director ng NBI na dyan. Na isa pa, yung ang nagiging issue dito, ako nagtataka lang na gusto kong tabigin. Bakit tayo napunta sa usapin nitong mga Marines? Di ba nakakapagtaka? Sir, dapat ang iniimbestigahan nyo yung maleta. Saan napunta yung pera? Nagamit ba ng tama yung pera? Wala kaming pakialam doon sa Marines kung sila ay santo o kung sila ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Ang tanong, ang dapat na sinasagot nyo, totoo bang nakapag-deliver sila ng maleta? Regardless kung sila ang pinakamabait sa mundo o sila ang pinakamasama sa mundo. Yun dapat ang pinag-uusapan natin, sir. Huwag natin itababa ang antas ng investigasyon. Kasi po, hindi mawawala sa isipan ng taong bayan, baka tatawagin kayo. Sa katunayan, yan na nga ang tawag sa inyo. National Butas Investigation. Kasi nambubutas lang kayo. Di ba? Masisisi ba natin yung taong bayan kung ganyan ang itawag sa inyo? Ang nagiging issue nyo na yung Marines, hindi yung maleta. And the Office of the Ombudsman has the contempt power. So, Sir, yung 10, yung confirmed na naging tauhan ni Zaldico, hindi ko pa rin po sigurado kung yung 10 lahat kay Saldico. Ang sigurado po ako ngayon, yung 8, hindi kay Saldico naglingkod. Yung 8. Mamaya, i-discuss natin yan. 8 daw, hindi naglingkod kay Saldico. Although they are, inamin ni Atty. Baligod, 103 assigned na bodyguard kay Saldico. Meron pong retired general na nag-recruit sa kanila Identified na rin po namin. Okay, napunta tayo dito kung sino nag-recruit. Wala namang issue kung identified nyo o hindi. Bakit nagiging issue kung sino yung nag-recruit sa kanila? Medyo lihis na tayo sa issue, sir. Yung retired general na nag-recruit doon sa 103 na yan. So yung 103, ni-recruit yung retired general na to. At meron po kasi mga storyang lumalabas na they're supposed to be employed for the period of 2 years, pero naputol nga dahil nawala na nga si Saldico. So these bodyguards, including yung mga retired Marines, hindi na po nakakuha ng sahod nila at nawala ng trabaho. So yun nga po yung ini-explain ko na isang angulo that these people, wala silang livelihood, walang kabuhayan. So parang baka mamaya vitiated yung consent nila sa paggawa ng mga salaysay dahil kailangan nila ng kabayaran, or baka mamaya meron ding sinisiguraduhin natin na walang panunuhol, walang pananakot. Sir, bakit naman napunta tayo sa kahirapan nitong mga Sinabi naman ni Attorney Baligod doon sa interview sa amin, hindi na po bago yung sinasabi nyo na hindi na sila pinasahod ni Saldico simula na nga nung umalis, di ba? Baka naman sir mag-iyakan pa tayo dito. Hindi ko alam kung ano ang gusto nyong patunguhan, kung maalaala mo kaya or kung ano man. Kasi pati yung pamumuhay nitong 18 ex-Marines pinakikialaman ninyo, di ba? Sabi ko nga ang pakialaman ninyo yung maleta. Saan napunta yung pera? Kung tama ba ang pinuntahan ng pera at meron bang proyektong nagawa yung pera, di ba? Huwag tayo diyan kasi yung pinupunto nyo baka sinuhulan, kulang
sa pera na pressure or kung ano man, kumapit sa patalim, ganyan po kasi yung parang pinapalabas ninyo. Sir, eto may sasabihin ako sa inyo. Siguro kung hindi nyo to alam, siguro matry nyo mag-research, no? Pero, etong sasabihin ko, alam to ng maraming vloggers. At etong sasabihin ko sa inyo, alam kong totoo, no? Aaminin man nila o hindi, wala na akong pakialam. Pero ito, kalat po ito sa vloggers. Kung gusto mo ng suhol, kung gusto mo ng malaking kita, kung gusto mo ng pera, huwag ka sa Duterte. Wala kang mapapala sa Duterte. Walang bigayan sa Duterte. Alam to sa Duterte camp, alam to sa Pulahan, alam to sa Dilawan. Kaya nga maraming mga ibang Duterte naglipatan kay Tambaluslos. Dating mga tahimik naman, pati nga yung hindi political vlogger natap nila yung mainstream na mga vloggers na wala silang gawin kung hindi mag-away-away kung saan-saan, ipakita yung yaman. Namputa kay Tambaluslos. Bakit walang pera sa Duterte? Kung gusto mo magpalagay, doon ka pupunta. Saan? Doon sa may trolls. Sila yung nag-aalaga ng trolls. At yan ay pinatunayan ni Atty. Baligod. Meron silang building na kung saan naghahatid din ng pera doon sa mga trolls. Sa katunayan, may media pa nga. Sir, siguro hindi lingid sa inyo. Wag na nating banggitin. Pero alam nyo naman kung saan kumikiling ang mainstream media, lalo na yung mga kilala. Kasi ando doon nga Wala silang mapapala sa Duterte. That is public knowledge. Aminin man ninyo o hindi, yan po ang katotohanan. Doon sa pagbibigay nila ng kanilang testimonya, ng kanilang affidavit. Sir, ano yung magiging susunod na proseso natin kung walang sisipot sa kanila bukas? Well, we will coordinate with the Office of the Ombudsman because we are deputized. So we will probably recommend na baka kailangan ma-exercise yung contempt power or probably we will determine magpadala ulit kami ng panibagong subpoena. Ang problema nga, hindi na natin alam kung saan na nagpunta. Although the address given is the address of the Office of Atty. Baligod. Yeah, i-discuss muna natin. Una, pinagpasapasahan nyo di ba? Nagpasa sila sa ombudsman tapos ang nag-iimbestiga ngayon NBI. Nagreklamo, pinasa yung affidavit sa ombudsman para imbestigahan etong mga diniliberan nila, binigyan nila ng maleta para mabawasan ang korupsyon. Anong ginawa ng ombudsman? Pinasa sa NBI. Pinagpapasapasahan sila. Tapos ang iniimbestigahan, imbis yung nakatanggap ng maleta, imbis na iniimbestigahan yung maleta, ang iniimbestigahan yung nagreklamo sa ombudsman. Ang iniimbestigahan itong 18 Marines. Kaya nga babalikan ko, kayo ba ay National Bureau of Investigation? Yan ang tawag ng tao sa inyo ngayon, National Butas Investigation Yan po na didinig natin. Lumalabas, binubutasan lang itong mga 18 Marines. Okay, tatawagin ko na lang po silang 18 Marines kasi kung sasabihin ko pang 16 Marines tapos 2 na sundalo or kung ano man ang title nila, ang haba-haba. O sige, para masaya ka sir, ayaw mong tawaging 18 Marines. Happy ka na, 18K na lang itawag natin. Happy ka na sir? Nagtatanong lang po tayo. Happy ka na sir? Dito, sige, 18K na lang para pati kasi yung pangalan napunta tayo sa usaping pangalan. Ano ba yung title nila? Ano bang itatawag nila sa kanila? Diba? Ganun kalalim ang investigasyong nagaganap. Pati nga kung sino nag-recruit dito sa mga tao, yung 103 issue na sa kanila. Hindi ko maintindihan bakit issue yun. Parang lihis na masyado sa korupsyon. Yun po yung Kasama po sa subpoena si Atty. Baligod. Kasama po. Kasi siya po yung nagsalita Pero ilan po sa kanila lahat binigyan nyo? Lahat-lahat? Bali yung 18, tapos parang 25 po. Pero meron pa po kaming mga inisyuhan ng subpoena for Friday. Ang tanong, ang dami kang inisyuhan. 25, meron pang Thursday, meron pang Friday, meron pang kung ano-ano yan. Ang dami nyo inimbitahan. Inimbestigahan nyo ba si Bongbong Marcos? Inimbestigahan nyo ba si Tambaluslos? Yan yung itinuturo ng affidavit. Sa dami nyong gustong imbestigahan, yung kabilang panig, ni isa man lang na meron kayong gustong imbestigahan. Doon sa nabigyan ng maleta, sir, meron kayong gustong imbestigahan. Nagtatanong lang po tayo. Hindi tayo nagdidikta. Pero siguro, sir, karapatan naman nating magtanong. Meron kayong gustong, baka mamaya ako pa imbestigahan nyo. Baka mamaya ako pa ipatawag ninyo. Wala akong natatanggap na kahit anong klaseng maleta. Kahit envelope. Hindi ako kontraktor. Pero sana sir, patas lang. Kung gusto nyo imbestigahan yan, imbestigahan nyo rin yung kabilang panig. Diba? Ipakita naman natin sa taong bayan, tayo nagsisilbi. Kasi sir, parang nilagay kayo dyan, lumalabas na pang TV kayo. Biglang tinanggal yung isa, pinalit kayo, tapos kayo ngayon maingay sa TV. Anong iisipin ng taong bayan? Si 26. former defense service, kasama po siya sa pinag-subpoena. Kasama po. Nakipag-ugnay na po sa inyo. Wala pa po, the official. So malalaman po natin bukas. Opo. So wala pa talaga nagpaparamdam, sir, na parang Meron na nga si Attorney Pascual tsaka yung isa na nag-confirm na sa kanya naka-assign yung 8.
Kaya po alam na namin na yung 8 yung 8 Parang lagi nilang pinagmamalaki, inuulit na alam na nila yung 8 na hindi nagsilbi kay Saldico. Parang tagumpay, parang achievement. Ang galing ng kanilang pagkaka-research. Please pardon me for that kasi nasa process kami ng investigation. We will eventually ilalabas din namin kasi baka there are security reasons that we have to provide doon sa tao rin eh. Pero ilan po yung total, sir? Yung 25 po. Plus another one on Friday. Another one. Sir, possible na ipa-contempt, bibiling yung NBI sa ombudsman? Tama ba? Sa ombudsman po, or we can also go to court because under the rules of court, meron pagka may subpoena power ka, we can go to court to request for a contempt for those person who did not submit to the subpoena. Tingnan mo, ganito ha. Makikita nyo po dito. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tingnan nyo ang NBI, gustong imbestigahan yung 18 Marines. Gagawin nila ang lahat ng paraan. To the point na ipakukulong, iko-contempt. To the point na lalapit pa sa korte para matawag yung presensya nitong 18K. In contrast, tingnan nyo ang Blue Ribbon. Doon sa Blue Ribbon, sinasabi imbestigahan. Ayaw ipatawag. Alam mo kung bakit unfair? Nagreklamo sila sa ombudsman, silang iniimbestigahan. Tapos sinasabing ipatawag sa Blue Ribbon, ayaw ipatawag. Dahil sa Blue Ribbon, kaharap ang taong bayan eh. Madidinig ng taong bayan kung anong sasabihin. Sa NBI, sila lang mag-uusap, naiintindihan nyo, yung manner ng pagtatanong. Tapos, syempre, pagka hindi maganda yung tanong at hindi nagkaintindihan, iba yung side ng 18 Marines, iba yung side ni Attorney Baligod, tapos ibang side ng NBI, tapos yung NBI pupunta sa mainstream media. Pagdating sa mainstream media, ang bida yung NBI. Tapos, itong 18 Marines hindi man lang ma-interview. Or itong 18 Marines, pag in-interview, ginigisa. In short, lamang pagdating sa media. So iba ang kwento. Samantalang pagka sa Blue Ribbon, ang investigasyon, napapanood live. Hindi mo pwedeng pasinungalingan. Makikita ng taong bayan, nung ilalabas na ebidensya, makikita, malalaman, teka muna, eto pala dapat, pabor pala dapat dito. Talagang may kasalanan si ganito. In short, transparent. Walang itinatago, patas, lalabas. Marami pong ma-expose. Sir, sana isuggest nyo na rin sa Senate, di ba? Maraming ma-expose dyan kung sino yung talagang nagtatakip sa mga magnanakaw. Ako hindi makaya ng sikmura ko. Kahit ikaw ay walang natanggap na maleta or envelope, tapos pagtatakpan mo, etong mga magnanakaw, tapos magtatago ka doon sa salitang trabaho kasi namin yan. Parang sa akin ay kaduwagan yun. Para sa akin ay nagtatago ka. Nagtatago yung mga ganitong klaseng tao. Diba? Harap-harapan, Blue Ribbon. Doon natin pag-usapan. Nang kita ng buong bayan, buong Pilipinas, buong Pilipino. Kahit sa ibang bansa, magkikita sino nagsasabi ng totoo. Hindi yung ganyan, kayo-kayo lang nakakarinig. Unless, gusto nyo yung mga tanungan, gusto nyo yung mga investigasyon nyo, live. Wala din problema. Magkaalaman tayo.